So, bakit tayo nag-required ng loop impedance test? So, ito yung first time na na-encounter at nabigla yung mga kontraktor. So, tatlong kontraktor natin dito nabigla dahil bakit ko daw hiningi itong measurement of earth fault loop impedance and test of operation of residual current devices. So, nabigla sila dito dahil hindi daw to kailangan. Pero since pagdating ko, pinag-aralan ko na yung specs ng project. So sabi ko, tatanggapin ko yung mga test report nyo with comment. So ito yung kinoment ko. Talagang nilaban ko siya dahil ito lang yung nagbibigay ng satisfactory sa akin na talagang yung trabaho nila is okay. Kahit nakapikit yung mata ko, malalaman ko dahil sa tester na to. So, bakit? So, pasok tayo dito. So, ito yun. So, meron tayong regulation sa earth fault loop impedance IC60. So, itong IC60 product, ito yung type ng breaker from Schneider. So, ang Schneider mismo nagbigay ng declaration of conformity to the particular specification para makita niya kung anong type ang breaker meron tayo. Meron tayong type A, meron tayong G-curve, type B, saka meron tayong type C-curve, type D or T-curve. So, dito makikita kung ano yung rating ng breaker mo. Meron siyang response na corresponding loop impedance sa 0.4 seconds discrimination at saka 5. Paano ko nalaman? Ito yan. Yan o, makikita mo. Rating, tapos 0.4 seconds, tapos 5 seconds. Ito yung max or GID is max ohms. So, by 230. Means 230 rated yung breaker. So, tama. Kasi 400 yung system natin dito sa low voltage. So, again, ito yung mga reading. So, nag-testing kami, nag-error siya. Kasi na-detect dito, meron siyang 34.5 volts. So, ang tester, ayaw niyang mag-test. Yan. Ayaw siyang mag-test pag meron siyang ma-detect na voltage. Yan o. Pag bino-voltage check namin, ikot natin. Pag bino-voltage check namin, yung neutral and earth niya, ang gamit pala natin ng flock is 1664 X series or 1664 FC multifunction tester. So mura lang to, nasa mga 10,000 lang to. So 3.5 lang yung na-detect niya. Pero sa manual, nagsabi siya, pag may na-detect itong tester na to, na 5 volts pataas or 15 volts pataas or 30 volts pataas, mayroon siyang error na sinasabi. So, nag-e-error 4, error 3, gano'n ang sinasabi niya. Ibig sabihin, inhibit. Hindi siya pwedeng mag-proceed ng testing kasi mayroon siyang na-detect na voltahe. Doon sa neutral and earth, which is ang expectation is below 5 or dapat below 1. So, ganito ang testing namin. Ganito pag 3-phase. Okay. So, pag nakita mo to, ibig sabihin, line to neutral. So, ang lalabas dyan, PSC. So, yung PSC, prospective short circuit current. So, ang reading ng impedance actual natin is 1.25 ohms. Paano natin to tingnan kung pasok siya? So, tingnan natin dito sa table. So, itong table na to, type C siya. So, 1 lang. Ayan. Ilan yun? 1 point. Nasa ano ba yun? Ito. So, 1.25. Ibig sabihin, yung 16 amps, kung titingnan mo dito, ang 16 amps pasok sa 1.50. So, kung tingnan mo, bagsak dito, 16 amps. Okay? Kaso, yung baba kasi na yung circuit na to, chinik namin uli, bakit mataas? Kasi pag 16 ka, dapat hindi ka bababa lampas ng, okay, actually, 1.25, pasok pa rin siya. Pasok pala. Ito ang bagsak pala kanina. Sorry. Dito, pasok pala to. Diba? Na 1.25,
So, pasok to. Pasado to kanina. Okay? So, ito yung bagsak kanina. Ito. So, na-rectify na to. Ito na yung result niya. Kasi, paano namin nalaman dito? Oh. Binuksan namin to. Yun. Yan Hindi siya na-connect. Alam mo bakit? Kasi ito, modular to. Hindi mo basta-basta mahanap yung mga circuit dyan kasi nakatabo na yan. Ito yung mga niya. Ngayon, pag may problema, talagang ipahalubhob ko sa kanila yan. Asan yung mga box nito? Yan, kasi gumamit sila ng Wago. So, napakagandang testing pag may ganito ka. Kasi kahit kahit nagamit sila ng polarity, nabigla sila dito dahil bakit daw ako nag-provide ng ganitong tester. Bagong bili nila to, nasa 9,000, almost 10,000 to bili nila. Ngayon, tuwa sila kasi yan. Gato, tinitest namin yan, polarity, play natin. Sige. Maingay lang talaga kasi nag-testing din yung fire. Okay. Just nag-note pa ako dyan. Dito tayo. Drop up lang. So, nag-voltage check siya sa 3-phase. In progress, polarity or phase rotation. Okay. Maingay. So, loop impedance tayo. Error 4. Basta may ma-detect siyang voltage, error 4 siya. So, ito yung na-rectify namin. Kasi nandito kami, binubuksan nila. May door to eh. Sila yung mga kabisado kasi modular. Nandito tayo. Ayun. Asan ba yung ito? Yan. Ito yung phase rotation. 1, 2, 3. Okay. So, ayun. Yun ang pag-assist. Kasi yung mga polarity kasi hindi pa yun enough. Yung itong procedure na to. Itong 1 to 10 dapat i-comply nyo to lahat. Measurements of insulation. Okay. Check of the phase rotation. Itong phase rotation, pag 3-phase siya. Yung polarity na ng number 8, verification polarity, hindi yan. Walang silbi yan kung mga loss connection talaga. Itong number 9 and 10, it is a must talaga to. Para importante talaga to. Okay, yun lang. Yun lang. Thank you.